Yun. Walang audio yung live ni ano, no? Oo, kanina. Ni Yumi. Ayun lang. Okay, okay na. Okay. Tama pa yung framing? Walang audio. Gusto ko yun. Minute lang. So, magpalayang hapon mga katribu. Live tayo ngayon sa Facebook page ng Daily Tribune. Tribune Now sa YouTube at Daily Tribune Official sa TikTok. Baka kasi nasa mic ko pa. Bukas naman to. Ano na to? Pangatlong beses. Na? Yung babae na yun? Ito. Gusto na to. May dumarating pa daw eh. Go Yumi! Akala ko mag-check na lang ako kung Hindi ka ba nagla-live? sa sarili ko. Chika pa mo! Naka-make up ko kaya mahimik. Chika pa, Yumi. Isang mapagpalayang hapon mga katribu. Live tayo ngayon sa Facebook page ng Daily Tribune, Tribune Now sa YouTube at Daily Tribune Official sa TikTok. Ito po si Patricia Ramirez para sa Tribune News on Q, special report para sa nagaganap na kilos protesta para itigil ang korupsyon sa bansa. Kasabay ng paggunita sa araw kung kailan nagdeklara ng martial law si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong 1972, buong Pilipinas ngayon ang nakikiisa upang ipahayag ang kani-kanilang suliranin lalo na sa issue ng korupsyon dulot ng pagsisiwalat ng mga anomalyang flood control projects. Kaninang 2:00 ng hapon niliyaban ng ilang rallyista ang isang container truck sa Ayala Bridge, Ayala Corner, Romualdez Street, Mendiola. Mga taong nakaitim at may maskara ang nasangkot sa sagupaan sa ilang pulisya at sa ilang pang video makikitang may mga taong nakaitim na sumipa sa hanay ng riot shields ng kapulisan. Hindi pa malinaw ang pagkakakilanlan at layunin ng grupo, ngunit ayon sa PNP, naaresto na ang 17 na individual na pinaniniwala ang responsable sa pagsunog sa container truck habang nagproprotesta sa Ayala
Bridge. Sa naunang mga ulat, tumaas ang tensyon sa rally matapos iulat ang mga insidente ng pagmumura at pagsunog sa isang container truck. Tinatayang 300 hanggang 400 na katao ang nagtipon sa nasabing lugar at dumating din si DILG Secretary John Vic Remulla para personal na makita ang sitwasyon. Isa namang kaguluhan din ang naganap matapos ng ilang hindi kilalang nakikigulo ang di umano'y hindi bahagi ng mga lehitimong protesta ay bigla na lamang naghagis ng bote at iba pang bagay sa mga pulis na nakatalaga sa Mendiola Peace Arc. Dumating ang mga nakamaskara sa Mendiola habang nagaganap ang Baha sa Luneta Rally. Bandang 3:30 p.m. rumesponde ang mga pulis sa Mendiola sa pamamagitan ng pagpapakawala din ng tear gas sa mga nagkakagulong tao at pagpapaulan ng tubig gamit ang hose. Nag-deploy rin ang mga pulis ng water cannons upang paalisin ang mga nagmamarcha sa Mendiola na nagtatangkang makapasok sa Malacanang habang nagpapatuloy ang mga anti-corruption na demonstrasyon. May ilan namang nagprotesta ang naghagis ng bato at iba pang mga bagay sa mga pulis habang tumitindi ang tensyon. Libo-libong tao naman ang nagmarcha patungo sa People Power Monument simula umaga bilang pagpapakita ng pagkakaisa ng iba't ibang relihiyon at sektor laban sa malawakang korupsyon sa bansa. Ang trillion peso march ay kasabay ng ika-53 na anibersaryo ng pagdedeklara ng martial law at ngayon, ito ay sinasabing simbolo ng ugnayan ng nakaraan at kasalukuyang katiwalian. Hindi nagpapigil sa ulan ng mga nagmarcha mula pa sa iba't ibang grupo kabilang ang kabataan, unyon at pati na rin ang simbahan. Nagsara ang ilang kalsada bandang 2:00 ng hapon at habang umabot naman sa 15,000 na katao na ang naitalang dumalo bandang 4:00 naman ng hapon na kinabilangan nina Baguio Mayor Benjamin Magalong, Senador Kiko Pangilinan, Senator Bam Aquino at Representative Laila De Lima na ilan sa mga personalidad na sumama sa protesta. At ayan na nga muna ang latest at na updates ngayong hapon at patuloy pa rin nababantayan ng Daily Tribune ang mga magaganap na tinatawag na super protest na kasabay ng super typhoon na Nando sa ating bansa. Siguraduhin lamang na tumutok sa aming mga accounts na Daily Tribune sa Facebook, Tribune Now sa YouTube at Daily Tribune Official sa TikTok. Muli ito po si Patricia Ramirez at ito ang Tribune News on Q.